Dahil sa testimonya ni retired SPO3 Arturo Las Cañas sa Senado kahapon, muling binuksan ng CHR o ng Commission on Human Rights ang investigasyon sa tinaguriang DDS o Davao Death Squad. Binalikan naman ng GMA News ang laod quarry sa Davao City na sinasabing mass grave di umano na mabiktima ng DDS. Live mula sa Davao City, may report si Victoria Tulad. Victoria. Jessica, base sa pahayag ni retired SPO3 Arturo Las Cañas, lumalabas nga na mistulang mass grave ng mga biktima nila sa di umano'y Davao Death Squad, itong laod quarry dito sa Davao City. Pero ayon sa mga residente na nakatira malapit sa quarry at sa lokal na pulis, ay hindi sila naniniwala kay Las Cañas. Ito ang mga butong na hukay sa laod quarry sa Davao City ng Commission on Human Rights noong 2009 sa pangunguna ng nooy commissioner na si Laila De Lima. Sa kanyang testimonya sa Senado, sinabi ni Arturo Las Cañas na mass grave na mga biktima ng umano'y Davao Death Squad ang laod quarry. Baka meron isang daan kasi maraming, halos naman lahat, Your Honor, naghahati doon. Kasi bawat hati doon may bayad eh. Bagamat may mga butong na hukay ang CHR, ayon sa Davao City Police, walang kinahinatnan ang investigasyon. We could not really ascertain if the bones taken from that area are bones of human beings or bones of animals that were butchered in that place. Binalikan ng GMA News ang laod quarry. Sarado ang gate at wala ring humarap na gwardya o katiwala. Ayon sa mga nakatira malapit dito sa quarry, talagang nakakarinig sila noon ng mga putukan na nanggagaling dito dahil ginagamit din ang quarry bilang firing range. Pero matapos daw itong bilhin 2 o 3 taon na ang nakalilipas ng bagong may-ari, ay hindi na muli itong ginamit na firing range. Ayon kay Las Cañas, kabilang sa mga pinatay at inilibing sa laod quarry, isang kidnapping suspect, kanyang pamilya at mga kasambahay. Pati na rin ang 11 Chinese national na nahuli sa isang drug raid at isang nanloko di umano sa kapatid ni Pangulong Duterte na si Jocelyn. Hindi ko sure kung pero ang instruction ni SPO for Sunny Benvenuto, niloko nito ang kapatid ni Mayor na si Jocelyn. Gumawa kami ng operation, several days. So kasama ka? Yo po. Opo. Kung sabihin ko sa yung buhay yung dance instructor, magbabago ka ng statement? Patay po yun. Pero ang ilang residente na matagal nang naninirahan malapit sa laod quarry, wala naman daw na lamang may pinatay sa lugar. Nakapasok na ba kayo dyan? Oo, pero wala naman kami nakita na mayroong pinatay dyan. Matapos ang testimonya ni Las Cañas sa Senado, susuriin daw ng Davao City PNP ang kaso ng di umano'y drug lord na si Alan Tancio na naging target ng DDS. Sabi ni Las Cañas, matapos i-raid ang bahay ni Tancio, nabuo ang pangalang Davao Death Squad. Pero tanging kasambahay lang daw ang napatay sa raid dahil wala sa bahay si Tancio. Sabi ng Davao City PNP, may isang Alan Tancio silang naaresto sa isang buy-bust operation noong December 11, 2016 na nakakulong na ngayon sa Davao City Jail. Paano kayo nakakasiguro na itong Alan Tancio na ito ay yung target ng DDS daw? Wala kaming idea yung target na yan kung siya pa yun. Basta sa amin lang, may nahuli kami na Alan Tancio. Kailangan din daw veripikahin kung totoo ngang buhay pa ang di umano'y dance instructor ng kapatid ni Pangulong Duterte. Allegedly, but I have to verify if talagang buhay pa yung tao na yun. But many people are saying buhay pa talaga. Sabi pa ni Dubria, malinis naman daw ang record ng mga retiradong pulis na ayon kay Las Cañas ay naging bahagi ng DDS. Ang sagot ni Pangulong Duterte tungkol sa mga sinabi ni Las Cañas, Their own lies, why should I respond to like? Or do you think he's a credible man? Is it I don't know. Nandoon naman kayo. dahil sa testimonya ni Las Cañas, nagdesisyon ng CHR na buksang muli ang investigasyon sa umano'y Davao Death Squad. Ipo-pursue lahat ng leads na nag-arise kasama na yung testimonya ni retired SPO3 Arturo Las Cañas. Meron na kasing binuo na panibagong team bukod doon sa team na lumakad at gumalaw sa kaso noong nakaraang taon. Dati nang naglabas ng resolusyon ng CHR noong 2012 sa nauna nitong investigasyon. Ang konklusyon, nagkaroon umano ng mga sistematikong pagpatay mula 2005 hanggang 2009 ng mga vigilanteng grupo sa Davao. Ayon sa CHR, ang mga EJK ay maaaring kagagawa ng Davao Death Squad. Bagamat walang sapat na ebidensya na nagsasabing sangkot ang local police o local official sa Davao, nabiguraw ang mga ito na masusing imbestigahan ang mga pagpatay.
Jessica, ayon nga kay Davao PNP Chief Police Senior Superintendent Michael Dubria, ay matapos itong testimonya ni Las Cañas, iimbestigahan daw nila yung mga nabanggit na kaso, pero magiging challenge nga para sa kanila na makuha o makakalap ng sapat pang impormasyon dahil sa tagal na nang nangyari itong mga krimen o itong mga insidenteng ito. Jessica? So Victoria, is it safe to say na as of this time, yung mga na lumalabas na resulta ng investigasyon, hindi pa conclusive, hindi pa kompleto, so hindi pa pwedeng makonclude kung tama ba yung mga sinabi ni SPO3 Las Cañas at pati na rin ni Matubato sa Senado? Yes, Jessica. Sa ngayon, ang sinasabi o ang lumalabas sa mga interview natin mula dito sa pulisya ay medyo doubtful talaga sila dito sa credibility ni Matubato at ni SPO3 o retired SPO3 Arturo Las Cañas. Kaya nga raw ang instruction din kila Police Senior Superintendent Dubria ng kanilang Regional Director, bagaman tingnan pa rin daw nila itong mga kasong ito, ay base na rin doon sa mga lumabas na mga impormasyon dati ay wala namang corroborating fact, wala rin daw mga nakuhang witness na credible dito sa mga kasong ito. Kaya medyo hindi pa rin talaga tayo conclusive kung magkakaroon ba, kung uusad ba itong mga testimonya ni Las Cañas sa Senado kahapon. Jessica? Pero this is as far as the PNP is concerned. Kasi ang CHR, mukhang may nakikita namang merit, di ba? On the other hand, iba naman yung direksyon at yung gustong tahaking daan ng CHR tungkol sa isyong ito. Tama yan, Jessica, yung CHR, at least sa Manila, dahil hindi pa natin nakakausap yung CHR dito sa region, ay talagang very intense sila sa pag-iimbestiga. Kanina, sinubukan natin makausap yung regional director nga dito sa Davao, pero sa kasamang palad ay nasa Maynila raw siya. Kaya sa ngayon, hindi pa rin natin alam kung sino ang magte-take ng lead dito sa gagawing investigasyon ng Commission on Human Rights, kung yung central ba o yung regional office dito sa Davao. Jessica? Pero yung mga binanggit ni Las Cañas, pati na rin ni Matubato na personalities, no? Yung Sunny Buenaventura, yung Tancio, yung Rivera, yung Mitra, etc. Lahat yon na mga kasamahan daw nila dati sa DDS, confirmed na may mga ganong tao. Yun ba ang na-discover mo, Victoria? Meron tayong mga natanong na pangalan, Jessica, kasi yung karamihan naman sa kanila, yung mga police, mga retired police na natanong natin kay Sir Dubria, itong mga pangalang ito nga. At ang lagi naman niyang sinasabi sa atin, kung hindi niya kilala itong mga taong ito dahil retired na nga sila matagal na panahon na at hindi na niya inabot noong siya umupo bilang hepe ng Davao PNP, sa pagkakaalam niya ay wala naman daw records dahil wala rin naman daw siya nakita o pinaimbestigahan o pinasilip na rin naman daw niya sa kanyang mga tao itong mga pangalan na ito. Merong mga iba pang individual na hindi pa rin nila natitrace, gaya na nga lamang nitong intel daw nila Las Cañas na tumulong para mapatay itong radio broadcaster na si June Pala, si Jerry Trosio. Sinubukan natin siyang hanapin kahapon sa City Hall, pero gaya rin ng resulta na nakuha ng PNP ay hindi pa rin mahanap itong si Jerry Trosio. Hanggang sa ngayon daw ay inaalam pa ng PNP kung saan connected ito. Yung iba naman na mga personalidad, gaya na lamang ni dating SPO1 Jim Tan na nabanggit din ni Las Cañas na ngayon ay SPO4 na raw, ay tumatanggi pang humarap sa media at ang sabi ng kanyang station commander ay yung mga lawyer na lamang daw ang mas magandang kausapin dahil nga medyo sensitive pa itong kaso. Pero ang sabi ni Dubria, nakausap na raw niya itong si Jim Tan at sabi niya ay sinungaling o nagsisinungaling daw itong si Las Cañas. Jessica? Okay, I stand corrected. Trosio pala, no, yung binanggit ni Las Cañas kahapon, hindi Tancio. Maraming salamat sa iyo. Victoria Tulad.